ko matanggap na naiiyak ako kasi my God, meron akong barbecue na may uod. Yung pauso niya naglagiwa kayo ng pagkain doon. Inaasa niyo palagi sa mga yaya. Hindi ko matanggap na dumating na sa point yung kababuyan mo, ninyo, na meron na akong ukod sa microwave. Hindi ko matanggap. Alam naman po natin lahat, konting stress mo, isang stress na lang, pwede ka na rin pong balaglagan, di ba po? Kaya din po ako nagkakaganito. Tapos ka ba? Basta mag-cellphone ka na ako. Wala, kung may next part sa labas, meral ko kailangan. Malaking possibility bang di tayo Oo, tayo resort ngayon. Kung wala kang pag-alam sa pag-alaga ng bata natin, huwag kang magyaya. Hindi mo kaya, ma'am. Hindi po talaga sumusunod. Ang dalo nilapit sa akin. Tugo! Yung lumos! Iyak ako. Baka gabi sa nabiyan nakita kong umakit ka na. Anong klase ka na? Ginaganya mo yung anak mo. Talagang sumama ako sa paghatid kay Tyronia. Inipitan ko nga yung buhok niya kasi alam kong madami na akong kasalanan. True kay Tyronia, alam kong nakakabawi ako kay Mami Oni. Baka matong ipis mo. Baka mo. Ay paye, hindi mo na mahihilot ang sitwasyon. Ang consequence muna ay dun ka sa bahay ko. Huwag kang magpanggap na mabait ka. Huwag mong kakalimutan na masama loob sa'yo ni Tony. Wala, di umubra. Kila Mama Marie muna ako titira. Actually, masaya naman. Ewan ko kung bakit ayaw ko kay Mama Marie. Saan mo gusto matulog kung saan hindi kayo nakikita at nagpipit-tupit kayo? Mama Marie, pag natutulog pa ako dito, lagi nakabukas ang pinto. Oh, ngayon pa lang, pinapakita mo, may sinesenyas ka kay Kiana. Oh. Tignan mo, sa itsura yan. Tingnan mo, pinapakita mo yung legs mong maraming pasa. Kitang-kita ko kayo. I can see you and every world sees you. Yung mga paa ninyo, kagandahan at kalinisan, ang dudumi! Do not pollute my floor. Maghugas kayo ng paa and do not pollute my air. Mag-toothbrush kayo ng mga bunganga ninyo. Okay, do not pollute each other. Maligo kayo. Nagulat ako na alimpungatan ako. Wala si Paye sa kwarto. Alam mo yun, yung papaiglipin lang niya ako tapos bigla siyang mawawala. Kaya pinababa ko si Odi. Sabi ko, i-check mo dun si Paye sa baba. At nandun nga sa kwarto ni Kiana. Ba't nakasara yung pinto? Eh di pinakatok ko at pinaakyat. Walang takas. Bakit bigla kang tumatakas? Anong oras tapos porkit alam mo natutulog ako dito, akala mo hindi kita i-check? Anong oras kang lumabas ng kwarto? Hindi mo alam, i-check ko yung CCTV. Isang oras kang nasa baba? Tapos sasabihin mo sa akin nakatulog ka? Kung hindi ka pa binaba ni Odi doon? Unang-una, yung dalawang kama, magkahiwalay yun, tapos biglang nagdikit. The next morning. Anong ibig sabihin nun? Kapag may weight na nakapatong doon, uusog ba mag-isa yun? Di ba hindi? Kung gusto nyo magkakasama kayo dito, di ba? Nagkikita-kita, lahat tayo nasa isang kwarto. Huwag kakahiwalay ng kama lahat. Pag tulog ako, tumayo si Happy. Nakahiwalay ng kama si Odi, nakahiwalay ka ng kama, nakahiwalay kaming dalawa ni Happy. Nung nakaraan, nandyan si Kiana, idinikit mo yung bed. Tapos inalis ko si Kiana, nandun siya sa dahil hindi mo napipigilan, idikit yung kama mo na kusang dumikit. Tapos ngayon, aalis ka dito, bababa ka. Bababa ka, tapos ang dadahilan mo sa akin, ano sabi mo dahilan?
yung ID, Mama Marie, saka nakatulog po ako. Inasikaso mo yung ID tsaka nakatulog ka. Nag-aasikaso ka ng ID na nakatulog ka? After po na Mama Marie, nakatulog po ako. Matulog ka na. Huwag ka mag-asikaso ng bigla kang inaantok tapos makakatulog ka. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung dahilan. Anong oras na tatakasan mo pa ako dito? Paye, wala kang kawala. Hindi katulad doon sa bahay nila Tony nakakapag-ano kayong dalawa. Magdisiplina kayo. Ikaw pa babae na ikaw pa yung acting girl, ikaw pa yung bigay todong alay na alay sa'yo sa sarili mo dun sa baba? Kailangan mo ba ng itching lotion? Tanggalin ba natin yan? Matulog ka na. Sa susunod dito, ikaw, papapace the wallin kita, tignan mo. Gusto mo maging bata, sige, papace the wall kita. Tulog na. Confrontation agad. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw ko sa bahay ni Mama Marie. Umuwi po ako sa bahay namin dahil po may pinapadala si Mami na portable power socket. Kasi po, brown out po sa bahay nila Lola. Kawawa naman po, kaya inasikaso ko na po para hindi na din po siya naiinitan. Nagpunta kami ni Tito Vin sa birthday ni Chad Kinis. Naging close ko siya kasi pinapansin niya yung skin ko. Sabi niya sa akin, hindi daw bagay sa akin ay may baku-baku sa face at pimples. Kaya siya yung nag-e-encourage sa akin na magpaganda ako, self-care, self-love, ganun. Tapos, ang dami na namin napagkwentuhan. Happy birthday din sa'yo! Magkasunod kami ng birthday. Promise, something sa pagpunta. Thank you so much. Alam mo, sabi ko kanina. Imposible! Sabi ko kanina, parang hindi darating si Mami. Hindi. Parang inaantay ko hindi darating si Mami. Ibuntes sa akin. Ha? Papahinga. Papahinga? Oo, buntis eh. Tony, wala ka naman dito. Ito na regalo ko sa akin. That's super love ko to. Uy, kumain na kayo. Sige. Kain. Sila Jill. Andon sila, MC, Lassie, Agassi Ching. Siyempre, yung birthday boy / girl na si Chad Kinis. Siyempre, andun din ako. Pagka mga ganitong event or moment, minsan talaga, ako ang kasama ni Ate Marie kasi magka-vibe kami sa mga Viber. Sa mga ganun type ng event. Parang nangyari nga sa amin dun ni Ate Marie, eat and run. Ako, hindi ko gawain yun. Si Ate Marie, gawain niya talaga yun eh. So, siyempre, inahanap na kami ni Buntis. Diba? Hi, Tony. Kapal na mukha mo. Nauna ako sa'yo. 8 months na to, oh. Ay, 8 months na ba? Diba? Ito yung time na maalis-alis ako sa tabi niya. Yes! Nabuo pala. Tony. Ang ina mo. Nauna ako. Uwi na tayo. Happy birthday! Thank you so much. Plano ko talaga little mo din. Uy, pero nag-stay si no. Sobra. Ito si Marie, sobrang mahal na mahal ko to. Sobra. Kahit ito, pinapakilaman ko ang kahit ano dito. I love you, I love you. I love you so. God bless Tora family. Mahal ko kayo. Magbe-birthday na ako. At gusto nito niyang ko, tulad ng mga vlogs niya noon, panata na talaga na tuwing birthday ko ay party-party. Pero gusto niya na kahit hindi sila kasama sa gimikan mismo, may syalan na hotel na nasa taas lang yung bar. Floor lang dito, no?
nag-reserve na kami sa hotel kasi nga sobrang punuan talaga. Ewan ko ba, iba yung summer this year. Parang sobrang hirap talagang makahanap ng walk-in at saka yung mga biglaan. Tulad ng every year kong regalo sa'yo, happy birthday, Mikmik. May iPhone ka ulit from Mami Oni. Happy birthday to you! Yay! Thank you so much! Every year ko naman itong panata eh. Palitan ka na, B. Ngayon na para pag pumarty ka, Oh my God, thank you so much! I love you, happy birthday. Taon-taon siyang cellphone. Bakit ba kasi cellphone mo na akong dirigalo dito? Naging panahata na. Dali na, buksan mo itong unboxing. Yeah! Pabalito na siya, B. Uy, kabila pa, tanga, may baba pa yun. Halatang hindi ka halatang second hand ata nagbibigay ko sa dati. Kahit 1 milyong iPhone pa yung ibigay ko sa'yo, Mikay, walang makakatapat sa pagmamahal at sa loyalty mo sa pamilyang to. Oh my God! Oh my God! Black like you. Okay na, sige, thank you! Yung asara kasi namin yung ganyan. Oh my God, asara sa akin moment. Yes! Kailangan pa naman kapagbati ako kay Bobby ngayon. Oo. Wala makipagbati kami. Alam mo naman, tempered glass. Pagbati na tayo kay Bobby. Ano mga pag-setup ka na? Oh my God! Ay, type C na ako. Type C na, ito na. Oh my God, type C na ako! Hindi, ikaw yung cellphone. Ang inakain. Oo Thank nga you, thank naman. you, thank you, Audits. Thank you Naglaan namin sa po. empathy ni Tyronia. Thank you so much! Oh my God, pagbati na tayo kay Diba? Bobby. iPhone 15 Pro Max. Alam mo, balik yun eh. Hindi ako bumalik. Wala. Walang cellphone. Kaya bumalik yan si Ate Mikay para sa cellphone. Ramdam ko lang. Hoy, Paye, huwag kang inggitera. Porkit wala kang cellphone ngayon, ha? Hindi ako naiinggit. Sayang kasi yung mga cellphone na binibigay sa kanya yearly. Hindi naman siya vlogger. Sige, kahit i-check nyo pa yung YouTube channel niya, may upload pa ba? Nagti-TikTok ba yan? Pala-post ba sa FB niya? Para saan yung cellphone? Eh kung ako yan, nakalive pa ako kahit nakapikit. On the way na kami sa Pampanga. Kasama namin ni asawa si Mikay, si Paye, at Kiana. Ah, si Mikay. Kompleto na gamit niya? Ay, kuko. Ano? Gulat ka, Paye? Eh, inutusan ako ng ate mo na huwag kayong pagtabihin dalawa. Tingnan dito, Ani! Ito sa ito, walang phone! Yes, sabi ko laki tempered glass. Oh my God! Stacy! Alam mo, naging tradisyon niya na talaga to. Every year mong birthday. True. Totoo lang. Sayang, no? Sana pala na-release na agad yung iPhone 16 para naka-16 ka na. Yung hindi po naka-16 sila doon, gusto ko naka-16, nakapal ng mukha. iPhone 15 Pro Max fully paid. Ilang gig yan? 512. Buko nga siya, 1 terabyte to mix. Okay lang, 512. Dual Apat SIM? na iPhone 12, 13, 14, 15! Thank Nangungulik. you, Sonia! For the collection yarn. Tapos, habang on the way kami, kamot sila ng kamot sa braso. Sobrang gusto magtabi, kaya ayun, natulog na lang sila. Guys, dito na tayo. Guys, easy lang. Inilogan niya na kang buong biyahe. Siya pang tulog eh. Grabe! Sobrang ganda ng hotel kung saan mag-birthday si Ate Mikay.
magagandang mga room. Sobrang saya ko kasi sobrang adventurous ng Tora family. Isipin mo, every week may family outing kami. Oh my gosh, Mommy! Hala! Mommy, oh my God! Ano anak? Sobrang ganda. Eh, sa tikan yan. Ano pumunta dito? Ayun. Anak, tatagos ka lang. Ang ganda. Anak, gusto ko nga eh. Gusto ko nga dyan. Kunyari pa itong di ako naririnig, kaya inina ako. Tama, naririnig mo naman pala ako. Diyos ko, Eme. Ganda niya, Oni. Bakit may ganda Tag-uusap ka. Anong simple na ito? Office area, pag gusto magtrabaho ka. Walang, di ba ganito yung pangarap natin design ng kwarto? Parang Oo, ngayon ko lang na-realize, hindi lang di sa bukod, actually, vampire ang gusto natin na ganito. Oo nga. Pero na-realize, may workstation para pag gusto magtrabaho. Kaya nga. Mag-enjoy kayo mamaya. Tatlo, girls, night out! Ihipang kayo, mag-iba kulay niya. Oh. Wow! Kanya-kanya kami ng hotel room. So, swabe lang ang preparation para sa birthday bash ni Mikmik. Kailan ba? Ang ganda mo! Sisi! Sisi, look at me. Pretty mo. Okay lang ba? Nakikita nito. Okay lang ba? Kahit kailan talaga. Sabihin mo okay lang. Pag hindi okay sa'yo, magpapalit ako. Okay lang. Mas pag sinabi ko bang hindi okay, mababad trip ka, di ba hindi? Oo. Oo, di ba? Oh, bati ko Miss, kasi okay okay lang. sa kanilang lahat eh. Lagi akong excited tuwing magbe-birthday ako kasi eto yung chance na makakapagwalwal ako, makakapaglasing ako na hindi nila ako pipigilan. At syempre, happy ako kasi pag birthday mo, di ba, parang araw mo yun. So parang na-feel ko lahat ng love ng pamilya. Parang sa akin lang siya today. Kasi di ba pag birthday mo, hindi ka nila pwedeng pagalitan kahit may gawin kang kasalanan. Huwag sa bakong daw. Papa Kai! Ikaw, tanong ka sa Jessie. So, isa eh. Pero okay na daw. Ako naman, kahit ano, kung saan happy si Papi, susutin ko kasi yun yung gusto niyang damit ko. Sa totoo lang, sakto lang talaga ako mag-makeup. Ganun talaga pag maganda, hindi na kami masyadong nag-e-effort. Tipid pa sa cosmetics. Palagi ko naman kayong ina-update sa kung ano ba ilagay ng pagbubuntis ni Mami. Pero ngayon, same pa din. Suka pa din siya ng suka kahit saan. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit dalang-dala siya sa pagbubuntis niya noon kay Tyronia. Kasi, kung ano yung nararanasan niya noon, nararanasan din niya ngayon sa pagbubuntis niya. Hirap na hirap siya. Ang pinagkaiba kasi talaga noon, tuwing nagbe-birthday ako, parang lilipas lang yan, dadaan lang yung araw, birthday lang yan. Pero ngayon, tuwing magbe-birthday ako, parang lagi akong excited. Lagi akong may inaabangan. Kasi, ewan ko, emotional ako, guys. Kasi, ngayon, pag magbe-birthday ako, hindi na ako mag-isa. May kasama ako na alam kong totoong nagmamahal sa akin. Nagagabayan ako sa lahat ng desisyon ko sa buhay. So, ang sarap mag-birthday
Pag alam mo may pamilya sa likod mo, ang sarap sa feeling na kahit hindi kayo magkakadugo, alam mo yun, laging pinaghandaan yung birthday mo, laging inaalala yung birthday mo, laging may ganap tuwing birthday mo. So, masaya ako tuwing nagpa-birthday ako. Sana araw-araw birthday ko na lang. Kasi bilang lumaki mag-isa, na puro kasama mo lang barkada, masarap mag-birthday ng pamilya, talaga yung kasama. Yung totoong love, yung totoong happiness, nararamdaman mo, nararanasan mo. So, ayun, sobrang happy ako. Galing sa ito. Oo nga, galing sa akin yan. Kasi may para pupuntahan tayo na ano. And sinuot ko to nung birthday mo 2 years ago. Ayaw mo yung suot ko nung birthday mo. Kaya binigay mo to sa akin. Birthday ko 2 years ago. Sa palasyo pa. Ah, okay. Oo. Sabi, binibenta na nila ako. Sky? Mamaya bloated ka kasi kung dahil mong iniito. Ganun ka na lang, kaya ako ganun ka na lang. Oo, yan. Kaya ka na lang. Si Chong, nakita mo ba? Ay, Paparel yun mamaya. Papuntayin mo si Chong dito. May ronda mamaya si Chong. Baba. Si Paye, anong outfit? Nakasando, tapos naka-zebra na pants, papansin, ganun. Nagpalit nga yun. B, kasi yung ano niya, yung una niyang damit, sobrang, ito lang yung takip oh. Tapos kaliit dito ang sumusubi, ganyan yung suot niya. Ganyan natin yung ano, hindi. Nasot Nino. Papi. Tapos? Tinanong niya ako, ate okay lang ba? Sabi ko, sobrang ano kasi. Parang nagpalit Hindi, paano pag nalasing si Paye, Yun nakainom nga. ba? Pero wala, careless ka, nagaganon. Nagpalit naman. Nagpalit na. Safe na. Ikaw may sagot na alak, man. Yes! Alam mo mga order natin na Blue Label. Gago, dapat Chivas ikaw pwedeng malasing takidan yung body. Bago talaga umalis minsan, hindi mawawala ang outfit check kay Mami. Wala yun. Nakilala kasi yung tropa ko. Nandyan. Tignan mo si Abby. Darby. Si Abby. Ano ba yan? Pero bunda, cute ka. Si Abby yan. Kasi Papi tsaka si ano, baka wala na naman sa ano, si Paye. Si Paky Kasi nakapangmalakasan. wala sila minsan sa ano, di ba? Pag may patay, naka-crop top, naka-forma. Pag nasa labas, parang may patay, balot na balot. Patawagin mo na kasi yung dalawa. Ano yung forma? Mama, hindi maayos. Outfit check lang. Ayaw kumuha kita sa labas. Harvey, bagay sa yung forma mo. Yan, sakto ka. Parang ano ka. Asan yung baril mo? Ibang batang disco ball nilipat sa'yo. Inilagay siya dito. Paya, alam mo yung outfit na yan? Parang 2016 ko pa nakikita yan. Parang sobrang gas-gas na. Naglagay ka ng ano? Naglagay ka ng... okay naman. Naglagay ka ng nipple tape. Opo. Ito, ayos naman siya na ito eh. Nakakata ko sa kanya kasi nakupan siya sa Ang ganda talaga ng sapato. Thank you! Alam mo lahat ng outfit na gagamit ko siya. White din kasi. Tapos bling-bling. Sabi ko, Oo. the most used. Ang ganda, makyot. Ayoko sana tumbler ni Happy na. Sila. Kaya sabi ko, para ano lang ako dun. Para ano? Juice, elitista. Pupunta silang Manila Zoo, magkapatid. Para silang zebra. Paye, kupas na yung pagka-zebra niya na. Kaya nga eh. Vintage. Hindi pa rin lang beses ko na nagamit na outfit mo. Sa dami ng damit mo. Yung crop top. Ano yung corset na yan? Mami, pangalawa ko pa nung Pangalawa pa lang talaga? Talaga? Maniniwala ka ba hindi? Saan? Barako Fest po. Sa Barako Fest? Sinuot mo yan? Never mo pang sinuot ulit yan? As in pangalawang beses pa lang talaga? Yung isa po, yung red. Red na ano? May red Lagi kang nakakorset ng ganyan, Payi. Yung black na yung palagi ko nakikitang suot mo yan. Pumatin na kayo mauna kayo kasi iba. Mamaya pa sila. Darating. Papunta pa lang. Kaya sabi ko, mag-warm mag-10 up na si Mick. Kaya importante naman si Mick yung makakapag-warm up na siya. Nagbanding kami ni Ate Ika at ang saya ko rin po kasi sobrang tagal na rin po talaga namin hindi pa nagbabanding kasi mayroong times na naiinis ako sa kanya, naiinis din siya sa akin. Kaya, saya po talaga ako. Bilang ate ni Tyronia, happy ako na meron kaming bonding. At memories na babaunin namin sa pagtanda namin. Hindi ko nga alam paano natitiis ni Ika na iwan yung lola niya habang brown out. Tapos siya pa jacuzzi lang. Eto na! It's my birthday bash! Party party!
pupuntahan namin, yun yung nasa taas ng hotel namin. Ito talaga yung laging inaabangan ko tuwing birthday ko, yung walwalan. Kung sinong unang malalasing, kung sino ang unang gagawa ng eksena. Pero dahil wala pa kami mga tama, medyo tahimik pa yung lahat. Parang nagkakapaan pa kami. Ayun, tamang kain lang muna kasi hindi pa rin kami nagdi-dinner. Siyempre, warm up lang. Inom-inom lang ng konti. Mga patuitams lang na inom-inom. Siyempre, bago ka magwalwal lang matindi, kailangan mo ng warm up na saks lang. Ayun, more chika kami ni ate, nagka-catch up lang din sa mga ganap sa buhay. Siyempre ako, tamang chill lang din. Sa totoo lang, nagulat ako nung sinabi nila na kasama ako. Siyempre, knowing me na talagang bago ako mabuntis, magka-baby at lahat, talagang nightlife talaga yung buhay ko dati. As in, trabaho ko, pagsasayaw, lahat talaga sa bar, sa mga club. So, enjoy ko yung mga gantong eksena. Kaya nung sinabi nila na, okay, kasama daw ako, di masaya yung buntis, diba? And syempre, naging grateful ako kasi nga, nakikita ko yung mga kapwa ko dancers na dati ako yung nagsasayaw dun sa ibabaw ng table na yun. Pero ngayon, nandito na lang ako nanonood. Mas naging grateful ako sa sitwasyon ko ngayon kahit na madami pa ring struggles. Nung maglilipat na kami ng bar, biglang sinabi ni Vince na, oh, paano si Papi? Teka lang, si Papi. Ano? Kailangan mo na umakyat. Hindi ka pwede sumama ng bar hopping, Papi. Oo, kasi matatagtag ka, ma-hospital ka na naman. Umakyat ka na lang. Kung gusto mo, sumama mo na lang yung buntis din sa taas. Mag-stay ka na lang. Kasi hindi siya pwede sumama, B. Matatagtag yan, ma-hospital ulit. Hindi lang. Dito tayo daan. Ihatid mo na. Gusto mo hatid mo na lang. Kasi susi. Hatid mo na. Kunin kayo susi sa taas eh. Yan na lang. Kunin mo na. Tantayin ka namin dito. Wala kayo susi, keycard na niya. Keycard? Kumato ka. Andun naman sila eh. Tama nga naman si Vince eh. Doon ka na lang, Papi, ha? Para tayo magka-problema. Sunod-sunod nang na-hospital si Papi. Kapag kasi si Harvey ang nagsalita, ma-anxiety. Kapag si Tony naman, siyempre buntis din si Jowa. Ayoko lang siyang ma-stress. Sila Paye at ibang mga kasama namin, ayaw din nilang magsalita kasi ayaw nilang sumama yung loob ni Papi sa kanila. Kasi nga naman, buntis din. Ako na nagsalita. Mag-aalauna na kasi. Wala pa ding preno si Papi. Hindi niya naisip. Baka this time, malaglaga na siya. Gusto pa rin niya kasing sumama sa bar hopping. Binigyan ko lang ng diin bilang kuya. Grabe. Sobrang satisfying ng reaction ng mukha ni Papi na walang nagawa nung pinaakyat na siya ni Vince. Kulit mo ayaw mo magtanda, uwi! Oo, sa mga hospital ka na naman, tama naman. Hindi, tama naman si Vince. May Bakit? Buntis din naman. Buntis na naman? Buntis din naman. Hindi ako buntis. Akyat? Bakit akyat? Di ba galing sa magtaas? Oo, bumaba kami. Kasi alis na sapat kami. Din kasi iba yung elevator ng kabilang building sa Oo. Okay lang din naman yung sinabi ni Vince. Okay. Ano ba sabi niya? Hindi, maayos lang siya. Hindi na lang ako nag-ayos para tuloy-tuloy na ako naka-chill lang doon. Yung iniisip ko. Hindi naka-party. Hindi, naka-imig-mig. Ano ko pa din naman eh. Avoid naman ni Vince. Hindi nga eh. Picture kita. O dito ka mag-picture ka or something. Anong oras na? Anong oras na? 1. 12 pa 1? Oo nga naman. Hindi na para sumama si Papi. Mamaya, after na itong party, hospital na naman ang punta. Yun di alam ko, hindi naman siguro iniisip ni Vince. Sa akin naman gusto ko lang enjoy din si Papi. Pero may point si Vince. Tsaka susunod na mapagbuntis siya ulit. Ay, pag wala ka ng baby, makakasama. Sabi ko sa'yo, mag-iwalay na tayo after na ito. Hindi mo pwedeng disiplina lang kasi. Sarado mo din kasi gusto mo sinulid ako dyan. Patahin na natin yan. Tindok yung putang ina. O ikaw, dito ka lang din. Umarte ka. Dito naman kami. Ayoko mawala sa asawa.
Sabi yun. Oh, parang gusto mo pumorma doon. Hindi, mami. Gusto ko mainit eh. Pawis na pawis ka, Harvey. Pawis na pawis ka. Kidong. Tsaka ang ganda ng forma niyo. Terno kayo. Yung atake niyo. Sige na. See you later. Bye-bye. Ay na, matake na. Tayo panggap, di tayo ganito sa everyday. I love you more! More! Kidong. Lo! Ran si Aling Papi, oh. Iniisip niya, sayang daw yung makeup niya. Sayang daw effort niya. Kung iisipin mo, kahit ba niyaya siya noong unay na sumama siya, sige. Pero di ba sana dapat alam niya na may limit siya. Sana may kusa na, ay, hindi na ako sasama. Sana sinabi nila ako. Na ano? Kasi nag-prepare ako mini bag, yung card lang nandyan, slip tint, pang-retouch. Sa taas. Gagamitin mo dapat yun. Kasi syempre pag ka lang, maliit lang yung bag mo, ganyan. Tapos pagpapahawak sa mga cellphone. Sana ba nag-lip tint lang ako dito, tapos nakaganyan lang, nakawig ako. Party lang sa taas. Nakaupo lang din naman ako, naman ako ganap. Sa taas? So, nakaupo lang ako daw, tapos nakikinig lang music. Na-observe ko lang sila, okay. Chill sila dito. Sayang airport. Hindi ako naka-aura ng todong-todo. Hindi man lang nawala si makeup ko. Ay, naku po. Sana in-inform ka na lang na hindi kasi sama sa ako para ba lang halfway lang yung yung baka naman makeup ko. Baka naman, Papi, talaga, tawag dito, hindi ka talaga nagsasama. Nag-assume ka lang nasasama ka. Hindi, di ba, yun ang sinabi niyo sa akin, kasama ako. Kasi kung una pa lang, sana sa taas din, hindi na ako sa mama. Hindi alam ko, sa taas lang, party. Pero yung bar hopping, wala baka, naman in-inform mo akin na. Hindi ko din alam eh. Pero mas okay din naman yung desisyon ng ganun. Isang buwan na lang naman eh. Eto na ang second bar. Dito na nangyayari ang lahat ng kababalaghan. Don't know the time I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive. I think you know we're getting down, we're getting low. Low. We're getting down, we're getting low. Lumipat na kami ng bar, pero medyo may konting tama na ako kasi hindi naman talaga ako nagiinom. Siyempre, kahit papano merong lungkot kasi wala si Tonyang ko. Pero naiintindihan ko naman. Pagdating pa lang namin doon, winelcome naman kami ng maayos na mga staff. Okay? Tinrato nila kami ng maayos. Tapos may camera sila na nakikita kami dun sa malaking screen. E di, siyempre, bilang papansin akong tao, sasayaw tayo. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na yung inuman, eto na, may mga nalalasing na. Siyempre, pag may walwalan, dapat may lasingan. Dito Beats! Siyempre, tamang sayaw-sayaw lang din ako, ine-enjoy ko yung moment dahil minsan lang ako makalabas at strict yung parents ko. At tamang sayaw-sayaw din kami ni Ate Mikay. Una agad na pumasok sa utak ko, buti na lang hindi sumama si Papi kasi sobrang amoy yosi yung gimikan. Nandito na kasi ulit yung friend namin na si Finest China. And syempre, bago kami pumarty-party, dumaan muna kami kay Buntis. Hello! Kamusta? Kamusta biyahe? Hi, Mima! I miss you! Lovers mo naman! Siyempre, na mo ba? I miss you! Kaya nga alam mo na. Hello! Sabi pala.
Hi, Mami. Ayun, taray. Hello po. Ay, pares kayong bundes? Oo, malaki po siya, di ba? Manganganak na siya. Ay, manganganak na siya. Ako, 3 months na. Diba? Yes. Nahihilo-hilo Kaya ka hindi na. kayo lang ang pa-party. Ang damit mo Ay, naman, oo nga te. pala, nasa bawal ka talaga at all. Ito lang ako. Kaya nga pinili namin, ani. Sa taas. Oh my God! Suka, girl. Ang dami ko pang bibon sa gamong grabe. Ala, yan na. Ibig sabihin yan, Ano? pogi or maganda yan. Sabi ah. Kasi kailangan sabi daw nila, di ba? Kapag pangit daw yung pag-aanak mo, kinukuha ng kagandahan daw yung baby. Pero pag maganda ka naman daw, babae daw yun or something. Oo, di ba? Oh my God! Di ba nangyari din? Wait, umalis ako, buntis ka na? So, ano? Actually, hindi na ka nito ah. Konti lang kaibigan ko. Alam Christian mo na. Dior, ang ganyan niya. Ay, Pwede lahat ng pwede na yun. Pwede, Frank. Ano na kami ah? Party na kayo ba? O sige, Mami, atex na kayo. Nice meeting you, Mami. Love you. Bye-bye, Tem. Bye-bye. Thank you. Paparty din tayo, papi. Paparty din tayo. After Hanggang sa dumating na si Ate Marie, meron siya mga recruit. Yes, andyan si Finest China. At sumunod din ang family na. Hey! Rhyming words. Panis. Ladies on the disco! Ladies on the disco! All the family and Finest China! Don't know the time. I'm letting go. Etong si Paye, agaw eksena. Birthday ko, di ba? Hindi naman niya birthday. Parang gusto niyang palitan yung trono ni Papi. Kaya hinata ko talaga siya at pinatigil ko siya. Nakakainis lang kasi habang sinasayawan ko si Ate Mikay, bigla niya akong hinila ang KJ. Nag-e-enjoy lang naman ako. Nakakairita. Kaya ayun, sa sobrang sinira niya yung mood ko, umupo na lang ako sa isang gilid. Nilapitan ako ni Paye nung time na yan at sinusumbong niya sa akin si Mikay. Ang sabi ko sa kanya, birthday girl yan, huwag mo na siyang kabugin ng nararamdaman mo. Dahil hindi ka birthday girl, shut up ka. Sa sobrang kalasingan ko, ayun, sumuka na ako. Habang sumusuka si Mikay, naisip ko na wala na, basic na lang sa akin to, nakakita ko na sumusuka. Everyday, yun ang routine namin ni Mami. Kaya hindi na bago sa akin to. Yun nga lang, magkaiba amoy na suka nila. Yung isa alak, yung isa sa pagbubuntis. Dahil sumuka na si Mikay sa kalasingan, tinabihan ko na lang siya para maalalayan. The party must go on, kaya sinewan ko na lang din yung girlfriend ko. Wala na akong ibang ginawa kundi humiga at magpahinga dahil hilong-hilo na ako. Nag-enjoy kami kahit may eksena. Yun lang ang masasabi ko. May laseng, may sayaw ng sayaw, may ayaw pang umuwi, may gustong umuwi, ganun. Ate Marie, oh. Bye, ma. Bye na. Ate Marie. Akin na si Mikay. Hawakan niyo na si Mikay. Hatid ko si ate. Hatid ko si ate. Gusto ko
kumain. Sa may chlorine. Oo. Hindi, magbanlaw. Habang kumakain ka, nagbabanlaw kami. Naliligo ako? Hindi, banlaw, beer. Lagi hindi. Pwede talaga maligo na may swimming pool doon. Yun! Go! Hindi nyo ba na? Oo, Hindi nyo ba alam? Oo, Papa Odi. Ako? Siya yan. Papa Odi. Yeah! Akala nyo ako may-ari na ito. Gago. Sino pa to? Asa ako? Yung Coke tsaka JD minimix ko! Wala pang yelo yun! Coke tsaka JD minimix ko! May pulutan pa dito! Bidis ko! Mix! Sino nung bida-bida ng birthday mo? Kanina ba bad trip ka? Ha? Sino bida-bida? Oye! Tama na, tinatanong ko lang. Hindi naman birthday ko. Ganun siya to. Oo. Kaya na bad trip ko na. Pero okay lang, at least tumahimik ka lang. Sinabi niya rin naman na mag-enjoy. Huwag ka nang umano. Sige na, birthday lang. Paye. Hindi mo birthday, paye. Birthday. Bigyan sa mga... Thank you, Paye. Happy birthday to you! Ang ina ka, paye! Bakit naman ganun? Iyakap ka na nga sa plastic mo pa. Ano yung minix mo? Ano yung minix nyo? Bakit naman papakita mo minix mo? Ano yung minix? Paano papakita? Oh, mix. Oh, baka manapa-mix ha. Dito ka lang sa akin, mix. Huwag ka mananapa. Coke tsaka JD! Ano minimix mo, papaking? Coke tsaka JD! Testing mo nga ito sa kita! Coke tsaka JD minimix ko! Sob kasi lazy, dinidis nyo! Tangina mo! Tangina, sumigaw pa ako sa kitandaan eh! Testing ito sa session yan! Coke tsaka JD minimix ko! Si Charong Bulaklak! Oh, explore muna, sakay! Kasha! 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 Coke tsaka JD minimix ko! Ikaw, nami-miss ko! Walang lasing-lasing. Talaga, mananampal ako dito. Tingnan mo. Nasa elevator, mix na. Ayun na! May dito ka ba daw? Buong gabi, chikahan lang naman kami ni Papi. Actually, sobrang good vibes kami nun. Mga topic namin kung ano-ano lang sa pagbubuntis, si Happy, si Dodong. Mga nare-realize namin sa buhay about sa parenting. Tapos, sinamahan ko siya sa kwarto nila. Kasi sabi ko, Papi, alam mo anong oras na? Magtanggal ka na ng contact lens, magtanggal ka na ng makeup. Tara na. Habang andun kami for the, si Papi nun, cleansing. Nagulat ako, narinig ako, parang ingay sa hallway. Wasted na naman ito. Gulat! Nagulat ako ba kayo? Tatangin mo, minimix Ayun mo! na! Coke tsaka JD minimix ko! Kaya ikaw, nami-miss ko! Ito na sila, mga walwal. Tatangin mo, minimix mo! Nami-miss ko! Anong ginagawa mo sa Coke tsaka sa JD? Minimix ko! Tama na! Ikaw, nami-miss ko! Kami ni Oni, parang, okay, ano meron? Hindi kami makarelate, nakikitawa na lang kami kasi nga, di naman kami kasama mga buntis eh. Sabi ko kanina, sabihin ko sa'yo kasi ba't magkadikit? Kaya nga, ang Kasi point minix kasi, niya. nakita ko naman yan. Mami, man, nakakad mami! Magkakasi lang. Hindi, mami! Di ba, mama? Tangina mo, tomboy! Ano yung minimix mo? Coke tsaka JD!
pang-abot ulit ha. Pang-abot. Usog nyo, kaya hawak ko lang to. Usog nyo. Sino ako sinimigay? Sino yung papita? Baka may mga tumasit na ilong. Hi. Hello. Pumunta ako dito, wala akong panty. Oo, ka lang dyan, Mix. Kaya ako din. Hindi, pero kung sumala ka doon, mausok. Tama lang talaga sinabi ni Business. Tama lang ginawa ko kanina. Hindi talaga dapat sinabi si Papi. Walang buntis dapat. Ang sabi niya kasi, sana wala daw, in-inform niya daw siya. Hindi daw siya sana nag-makeup ng bongga. Yan. Yun yung point niya. Sabi ko, Papi, bakit? Pero okay naman sa Masama kasi. loob niya kasi gusto niya pang more up. Ayaw mo na. Okay lang yung mami God. Next time lang pag buntis. Ay, pag hindi ka na buntis ulit. Itang ina mo, wala tang bubutusin mo ulit. Hindi. Baka pahamak yan. Dito, hawakan mo yung kapatid mo. Birthday niya. 500! Birthday ko! Happy birthday! Ipagpahinga nyo sa mga ano? Banlaw! Sobra sumuka yan. Banlaw! Yung lugaw ko, Beans. Sakit ng ulo ko, Papa kayo umiga sa kalsada. Pero bakit? Bakit? Si Mikay sumuka na sa bucket ng alak. Pinagka mo lang ano, Pahingayin nyo na. Uy, kain na tayo! Lugaw, lugaw. Lugaw! 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 Lugaw. Lugaw. Binulungan ako ni Harvey. Ang sabi niya sa akin, Vince, naintindihan ko yung naging reaction mo kanina kay Papi. Abot ko yun kasi tama ka naman. Pero baka pwedeng lambingin mo naman na explain mo lang sa kanya ng maayos, ng hindi ganong tono. Kasi syempre buntis din yun. Ayoko lang din na may masamang mangyari sa kanya. Gusto ko lang na papaliwanagan siya ng maayos talaga. Yun yung sabi sa akin ni Harvey. Kinasok kasi ako ni Harvey. Sabi niya, siyempre bilang asawa niya si Papi, medyo naano siya kanina kung paano ako nagsalita. Gusto ko na manghingi ng pasensya kung paano ko dineliver sa'yo kanina. Kasi hindi ko na alam kung paano way kita mapapasunod. So siyempre bilang partner si Harvey, sabi niya, buntis din yun. Ano mo na lang, kausapin mo na lang ng maayos. Pero bago pa sabihin ni Harvey yun, gusto ko rin manghingi ng pasensya wa. Kumbaga parang kung paano ko dineliver sa kanya kanina. Kasi talagang, si Papi, di na yun sa taas. Hindi dapat sumasama yan. Ganun yung deliver ko kanina. Kaya pasensya na rin, Papi, kung ganun yung naging dating ko sa'yo kanina. Kasi naman, may ganun ka rin naman. Pag may nagsabihin din naman ako, ganun talaga tono niya. Kaya, okay, gets. Hindi, kaya nasabi ko naman kay Vince asawa, kasi buntis ka. Di pag buntis, yung emotion nila. Para matapos na, yun lang naman. Tama naman yung sinabi ni Vince kung sa akin. Tama naman yun niya. May care lang naman siya talaga. Kaso baka ipag-deliver niya lang sa'yo. Na-appreciate ko si Vince. Pero kasi kahit ganun yun, alam kong love ni Papi si Vince. At nalulungkot din yun. Ayun naman siya. Hindi ka sumama kasi puro usok ng yun. Oh, yun nga sinabi si Vince sa akin kanina. Tsaka hindi naman talaga ako magpupumilit. Sabi ko lang, okay, ano pala, hindi pala ako kasama. Sana pala, hinaf ko lang yung effort kasi. Ako tayo, nag-pull pack pa ako, nagbamadali pa ako kanina kasi kailangan maayos yung tsura ko. Pero okay lang. Okay lang, nakikita naman sa taas na glamorous ka. Buti nga sa taas eh, walang sigarilyo eh. Walang sigarilyo sa taas. Sana pala less sa tigyawat. Okay na yun. Pero okay lang. Wala yun. Sorry din. Salamat din kasi hindi ka, salamat din kasi sumunod ka. Hindi ka Kasi sinamahan niya lang ako dito. buti. Dalawang buntis, nagtsikahan. Chikahan. Nag-gets ko rin yung point ni Harvey, syempre ikaw buntis, kausapin ka rin ng iba ng ganun. Ano rin mararamdaman mo? Hindi naman. So naglambing lang sa akin si Chong. Okay lang yan, minsan din kasi hindi ubra kay Papi. Halika na, kita tayo, halika na. Pakulit din, pasaway. Dahil na naman para matapos kasi emosyon mo na. Ayoko rin ano. Love you more! Naglambing naman sa Kinikilig akin. si Papi. Yes, gumagano si Harvey. Sa totoo lang, nakakapanibago. As in, kasi sa ilang taon ng relationship namin, ngayon ko na lang ulit siya narinig na parang may pakialam siya sa feelings ko, sa kung anong mararamdaman ko. Masaya ako, pero nakakapanibago lang kasi talaga. Lalo ngayon, kung kailan pangatlong baby na, at ilang weeks na lang manganganak na ako, tsaka pa niya nakuhang magaganyan.
Di sana man lang pinaranas niya sa akin ng buong pregnancy ko, di ba, na parang ma-feel ko na may pakialam siya, you know, yung ganun feeling ba. Pero still, grateful naman ako with the matching kilig. Kailan pa tapos yung pregnancy ko, tsaka niya iniisip yung nararamdaman. Alam mo ba? Hindi ko malala nasulit ng 9 months man lang tuloy-tuloy. Ang mga buntis at ang mga bata gising sa umaga, kumakain. Habang yung iba, nagparty pa ng gabi. Kaya tulog pa sila. Ako na lang talaga, good luck po sa hangover pagising. Oh my God, I'm so excited. Ano yan? Tinapay na dito mo lang mabibili sa Pampanga. Oh my God, asan na sila? Donut. Ito yung kakainin mo. Magugustuhan ni P. Ano ba? Bakit? Nagpapag ka pa sa akin. Freshly baked to everyday. Everyday? Yes. Ay, no, mainit talaga. Alam mo naman, yung mga pinoproblema ko sa buhay, yung tinapay ng ganito, mas matawis sa tinapay. Ba't kaya wala niya sa Manila? Ringi. Mamikat, nakakalungkot naman. Bawal ako dyan. Bawal ka dyan, nakakatawa din yung Jollibee. Grabe din yung Kahit burger. na 50 sweets. Makatulog po silang lahat. Tapos po, nakita ko si Tyronia, nakausap ang tatay Elon niya. RG, gupit ka na ng buhok, RG. Hirapat ka na po. Diba? Cute. Halika na dito. RG! RG, gupit ka na ng buhok. Gupit ka na daw ba sabi ni ate mo? Gupit ka na ng buhok. Nakakatuwa po kasi unti-unti na sila nagkakaayos na mag-ama. Nag-usap na rin kami ni tatay kasi sobrang tagal na rin namin hindi nag-usap. Tapos kinakamusta-musta ko na sila Ina, Archie, ganun. Nag-usap kami about volleyball, sa mga friends ko, ganun. Nasa process naman na po ako sa beginning mag-heal. Pero wala pa po talaga ako sa beginning. It takes time po talaga. Paalala lang, kasi nga sinabi na, huwag nang magtabi. Si Paye at Kiana, napakakulit. Sige po. Una ko lang unang gusto tanungin, ano nangyari? Ba't magkatabi pa rin kayo natulog? Tabing-tabi. Ba't hindi nasunod si ate? Sabi ko ni Mama, okay naman daw. Hindi niya sinabing okay, naka-video yun. Nag-joke ka pa nga, lusot. Sabi ko okay daw po yun. Pumasok siya sa akin sa kwarto. Sabi, ano, dito na ba kayo? Sinabi ko nga, Tony, dito, kaya nandito ka na lang matulog. Okay lang naman na sa kabila sila. Okay lang naman pero na yung kabila. ginagawa nga nila na sinasabi pang putang ina netong kaya laging buntis, nagde-decide na magkatabing ganun. Tingnan mo nga sila Tyronia nakaganon, di ba? Kasi ito nakaganyan. Solo-solo. Pinapapractice nyo ako ng ganun. Ako napapagalitan sa bahay. Tapos pag nalalabas, sa papabayaan, ginagawa nyo magkakadikit. Ngayon, nung pinansin ko na, dahil sabi mo, pansinin ko, nung pinansinin, hayaan pa rin na ganun matulog. Okay na ako na magkasama sila sa kwarto matulog. Pero hindi pa rin nila pinaghiwalay. Hindi niya pinaghiwalay. Kasi sabi niya mga may ano naman daw po sa gitna. Hindi, Kiana. Alam mo problema sa inyong dalawa? Basta may pagkakataon kayo. Tara, kunin natin. Hindi yung ipakita naman natin na disiplinado tayo. Kasi ang dami na natin pukin ang inang ginagawa. Kaya yung utak namin, finger na finger kayo eh. Kasi pinapakita niyo masyado. Yung mukha mo, ina mo, huwag mo kong titignan ng ganyan. Tinatamaan na naman si Odi dahil sa'yo. Yung mata mong gaya, di ba, bilang haawa pag may tatamaan na ano? Akin na lagi lang si Odi tinatamaan sa'yo. Huwag mo akong titignan ng ganyan, payet, ang ina ka. Pwede kitang paglihian ngayon. Gusto mo ramdam yung lihi ko? Ito ba mga pwede ba to? Ang problema kasi, pag may pagkakataon, kukunin nyo agad. Hindi nyo ba naisip na ipakita naman natin kila Mama Marie, kila Mami, kila Papi na may respeto tayo, na papakita natin iwalay tayo? Ayaw nyo mag-show ng respect ng ganun? Si Ate Marie, nagrereklamo na sa kabilang bahay, biglang magkasama kayo sa kwartong ganyan, biglang ganito. So yung pinansin ko na kagabi, pagkarating nyo, pinansin ko na, Ate Marie, sinabi mo yan, yung upuan. Di okay na naman, lusot. Hindi, ayusin nyo yan. Matutulog daw si Kena kila Ate Marie, wag naman, pwede naman, basta magkahiwalay. Pero yung harapan na pinapakita yung tabing-tabi kami, ganito, yun yung pinupoint ko. Di kayo lumulusot? Mga unggoy? Hindi po. Lumulusot kayo, tanga! Mami, hindi po. Wag daw, wag mo akong pasisinungalingan, kaya na alam kong lumulusot kayo. Paano kayo nakakapaglaplapan? Wala ka CCTV, nag-review ako, wala Nung dun pa po yun. Alam mo,
Tangina, hindi. Yung hima tsaka yung kulubong minimix ko. Aroy. Tangina. Meeting na din yun ni Tonyang para sa mga susunod naming trabaho. After ng family meeting, etc., nag-uusap kami nun ni Pay at Kiana. Kumbaga madali naman kasi akong kausap pag napagsabihan ko na, basta sundin nyo next time. Goods na ako eh. Hindi ako nagpapahaba ng galit. Tapos, hanggang sa napag-usapan namin na, oy, ikaw Pay, sa office nakikita kita, nag-i-message ka, feeling laptop kang busy-busy ka doon. Kasi di ba wala nga siyang cellphone ngayon, di ba? Kasi nga, binasag ko. So sabi ko sa kanya, nakikita kita nag-laptop kang ganun doon Akala mo talaga busy-busy ka sa FAP, huling-huli kita. Kachat mo si Kiana ng haba-haba. Sabi ni Kiana, oo nga mami. Kasi naman din sa akin ni Kiana. So pinapoint out ko lang naman kay Paye na ikaw pero hindi ako galit. So, biglang, hindi po mami, hindi ko ginagawa yun. Nilalabanan niya pa ako. Sabi ko, uy, kitang-kita kita. Kasi kahit naka-laptop kang ganyan, makikita yung CCTV. Pero yung chinachat mo, kung saan ka nag-chat, ay message ka sa laptop mo, papunta sa phone ni Kiana. Dahil kitang-kita ko nga. Ano sinasabi mo Paye? Ba't ka ba nagde-deny? Kitang-kita ko nga. Nukduka ka ng kasinungalingan. So nakatingin akong ganyan. Kita ko nga. Alam mo sabi niya sa akin? Sumagot siya. Okay po. Inismurkan ako, putang ina. Okay po. Ginunin mo ko, Day? Bakit? Hindi naman kita inaaway. Sinasabihin lang kita na, oy, nakita ko Ibig sabihin, I'm giving a pass. Parang si Pay hindi siya makaintindi ng sitwasyon. Hindi naman ako sumisigaw, no? Hindi naman ako nagagalit. Sinasabi ko lang na, Faye, don't lie. Nakita ko nga. Gaganunin mo ako, putang ina mo. Okay. Ganyan, tangina, kanina ka pa Ang ina mo. Bastos kang putang ina mo. Kita niya, daming ulo sa mukha, di ba? Putang ina mo, wag mo akong gaganyanin, buntis ako. Hindi ko to gagamitin tong kana to na porket buntis ako, may karapatan ako, pero putang ina mo, buntis ako, gaganyanin mo pa ako. Kaya yung mga kanin na yon, talagang tinapong ko sa kanya, tinaob ko sa mukha niya yung bulalo sa harap ko. Di ba, na magutom ako, maputang ina lang kita, dahil ismarkan mo ko ng ganyan. After all, talaga ba, Faye? Ginaganon niya ako. Ginaganon niya ako, tangina. Kailangan orderan ng pagkain. Bastos putang ina. Hindi na, ayoko na kumain. Tarantado Totoo naman, nakita ko siya, sinisian mo ko, kahit kitang-kita ko. Sinisian mo ko na parang akala mo nakikipaggaguhan ako sa'yo. May sabihan kita. Tinanong ko pa nga si Totoo naman, nag-chat kayo, sinasabihin, tangina mo, nakita pa kita, nag-chat Hindi naman ako nagagalit, pero paparamdam mo sa akin na parang bulag ako, na parang di totoo yung nakikita ko, parang ngingisian mo ko ng ganon. Tangina mo, kung sa kanila, sa ate mo, ubray pa ganyan-ganyan mo. Huling kinanya ko, ate mo, tangina, laki mi. Bastos Ang ina, paglihan kaya kita para putang ina mo, bangkay ka na bukas. Subukan mo ako ngayon, tang ina. Yung mga tingin mong ganyan, putang ina Pag bigla kang binato, biglang babait yung mata mo, putang ina Pag dadasal kong paglilihingan kita, putang ina. Sampid ka lang naman ditong palamon ka. Ramdamin mo dati kung ugali, sige. Wala pa nga yan Kaya basta naman ako ni Paya, tsaka ni Yana, hindi ako galit. Pero, utang naman yung huli kita, ganun lang ako. Pero yung, okay po, hindi nanunan ka, putang inan to. Akala mo nga, ako, kita-kita ko nga. Nakatingin ako sa kanya. Tangina, hindi mo ako gaganunan. Kaya kung hindi yun yung intention niya, kailangan niyang ayusin yung mukha niya. Ginawa ko na yung best ko kay Doc Yapi. Ayusin niya expression ng mukha niya, tangina niya. Huwag niya akong babatain dito dahil putang ina. Pinulot ko lang naman siya sa Pasay. Dahil napulot ko lang din yung ate niyang pokpok, kaya pukoy ng ina nila. Kaya ka naman nagkapabangkit dahil mapinggil lang din yung ate mo sa pinsang ko. Sobra Hindi ako napupuno sa today. Napupuno ko sa ganyan ni Paye Bukaan talaga yung ganun. Tangina, pitik ako Kung di pa inayusan, di pa binigyan ng mga words, di pa sisikat, tangina. Pinagkasabihan ni Tony si Paye na about sa pag sa trabaho sa FAB, nagla-laptop siya, nag-i-message siya kay Kiana. Sipin mo buntis si Tony, hindi pa kumakain. Hindi ganito kasi. Nakita nga kita, ganyan Hindi po, dinay niya. Kitang-kita nga kita. Sabi ko, kitang-kita ko siya, nagla-laptop siya, kala mo working siya dun sa may loob, nakabukas yung pinto. Ang haba ng sinachat niya, kaya niya may message. Tapos pag-uwi ko naman, sabi ko magkasat kayo kanina, ni Kiana, ni Paye, Sabi naman ni Kiana, pumamis, tumawa lang kami, hindi naman ginagawang big deal. Na-bring up lang namin kanina, kala mo work na work. At sabi niya, hindi nga po ako nag-chat sa kanya, hindi kami nag-uusap pag nasa work. Sabi ko, kitang-kita ko nga. Kitang-kita ko nga Hindi ko kailangan na ibig na siya, kita ng mata ko.
Kitang-kita ko, ang sabi niya, okay po. Alam mo sabi niya sa akin? Okay po. Putang ina mo, di ba? Gago ka. Kaya sabi ko, ba't sino ka ba dito? Sampid ka lang naman. Kaya ka naman nandito dahil papinger yung ate mo na buntis-buntis ng pinsan ko. Kailangan niya alam na yung kalalagyan niya, putang ina. Hindi niya ako sismarka ng ganun. Sabi ko, tang ina, gustong paglian kita eh. Para bukas bangkay ka na eh, sa gigil ko eh. Involuntary kasi yun tayo, yung ganong reaction. Parang si Papi noon. O Papi, pagsabihan mo yung kapatid mo, tang ina. Kasi takot ka, di ba? Smarkan mo pa ako. Hindi ko papabahin gago sa'yo pa eh. Pero papakita ko sa'yo yung tangina mo. Papakita ko lang sa'yo na putang ina mo, ginaganyan mo ako, gaganyanin din kita. On the spot. Okay, di magsisorry siya ulit. Kaya sabi ko, hay nako baye. Hindi ako natanong galit sa'yo, pero tatapatan na kita ngayon kung gaano ka hard kay Papi. Kinukupal mo ako ngayon ng harapan. As in ngayon na, kukupalan din kita ngayon ng harapan. Wala akong patience sa'yo, Ben. Dadala ako ng bata, maglalabas ako ng another bata sa mundong to. Wala akong patience sa'yo masyado at di ko deserve. Okay? So, kung papakita mo sa akin yung ganyan na hindi ko deserve, papakita ko sa'yo kung anong deserve mo. Papatol ako ngayon. Hindi ka naman na bata. Hindi ka naman na minor. Kupalin mo ako, mas kukupalin talaga kita. Kung pinapangit mo ugali ko, hindi ako galit. Ano, sasaktan ka. Ang sakit, no? Sasaktan ka. O, ginagawa ko talaga yun para saktan kita. O, bakit? Damay pa si ate tuloy ko. O, talaga. Dadamay ko talaga kasi yung totoo nakakalimutan. Huwag mo akong sismarka ng ganun, pe. Alam mo kung may camera lang ako dito, makikita mo yung gaganunin mo ako, tama ba yun? Huwag mo akong ganunan. Ay, yung sinasabi ko sa'yo, ugali mo na mga ganun na hindi mo alam. Nilulugar lang kita ulit para ma-appreciate mo naman kung sino ako. Hindi mo ako sismarkan. Naiintindihan mo? Hindi naman ako galit eh. Ganito lang ako. Uy, nakakahuli ka tayo. Ganyan. Ganon lang ako. Hindi naman tayo nag-aaway kanina, di ba? Ayun tuloy, pag pinapakita mo sa akin pangit, minsan nahahawa ako. Pangit niyo ugali ko. Ganun talaga. Pag minsan ayokong gumanti pero nahawa mo ako sa pagkapangit. Papangit tuloy yung thinking ko, papangit yung salita ko. Pasensya ka din sa sinabi ko, Pei. You know, I don't mean that. But some of them are true. And you know that. Minsan kailangan kitang i-down. Huwag mo ako sasmarkan ng ganun, harapan, Pei. Tsaka yung mata mo, lagi mong iisipin yung mata mo kung ano intention mo dahil pag ikaw, napapansin ko sa yung mata mo nakaganon sa akin. Kapag ganyanong kita, binato ka ng something, gaganon ka. So alam mo nang galit ako, alam mong bababa ka, alam mong ano. Pansin mo, sunod-sunod yung ganon ko sa'yo ng bato ng gamit. Kasi nakikita sa mata kung ano nararamdaman ng tao eh. Nakikita sa mata yun. Pansin mo, sa laptop, sa ito, yung nakaraan. Pag binabato ko ito ng gamit, tsaka mo nakikitang dun mo palang naisip na galit na ako, tsaka ka palang gaganon. Eh, ang mata mo hindi nagsisinungaling. Alam mo ba yan? Hindi nagsisinungaling yung mata mo. Alam mo yan? Kaya di ba like ka namin huli sa mata mo? O ba ito yung kakita ng tumbler naman? Ito nilapit pa ni Jancy. Ito susunod to sa'yo, Pei. May buko pa. May buko. Ulam na lang ulam. Susunod pa sa'yo, Pei. Ito yung sunod ko. Kinukompleto mo ba yung history namin ng ate mo? Kasi may history din kami ng ganito. Sumunod dun after nung noodles tumbler eh. Pero sa kanya punong-puno. Ito ayoko, hindi puno eh. Gusto mo din ba yun? Next sa'yo? Para magtanda? Okay, sige. Hindi yung tatanong sa mga ng loob sa'yo kasi marapan na ko nung papakita sa'yo yung feelings ko. Ayoko na yung titiis ako, nag-ano ako. Nailabas ko na sa'yo. O ngayon, di ba? Iba yung okay po mo ngayon. Sa okay po mo kanina. Okay po. Ginanon mo ako, lo? Totoo nga, nakita ko nga. Alam mo yung smart na sinasabi ko, hindi naman ako. O, gawin mo. Datigyan mo sarili mo sa salamin pag gagano ka. O, sa gawin mo. Ha? Hindi, para lang makita mo itsura mo sa... Hindi, okay na tayo. Ay, pakita mo sa salamin. Tingnan mo. Ginagawa ko sa interview. Oh. Ang ay na, Pei, sinasabi ko sa'yo. Yung ginagawa yun sa interview, ginanon niya ako. Ginanon niya ako. Ang ina mo. Ikaw lang, parang siya lang ata gumawa nun sa'yo dito, no? Ha? Si Papi kasi ganito. Nakatingin lang sa taas eh. Ganon lang si Papi. Pride lang. Siya hindi eh. Okay po. Tangin na yung smartan ako. Smartan mo ako ha. So sabi ko, sana may body cam ako para nakita yung ano eh. May napansin kasi ako sa kanya. Lagi siyang ganito. Hindi siya sinungalimatan niya eh. Pag binata mong gano'n. Pagiging maamong tuta. Ako nga na naman tinamaan mo yung unang bato. Diba? Mama tuta. Sakit, nagulat ako. Kala kong ano. Di ba mababa sa'yo? Oo, sa akin tumama yun. Masakit ba?
Di yung kanto kasi, di ba para siyang ano? Ay, sorry, Papa. Sa cellphone na naman. Sa cellphone, tas sorry ka kay Papa Odi. Lahat ng ano. Save your man, save your. Ayoko tumabi sa'yo pag gumay mga ganito eh. Sabi ni Tonyang ko, Papi, kausapin mo yung kapatid mo. Wala, at the end of the day, makakahanap ang katapat mo talaga. Ang nagagawa mo sa akin. Gulat ka, di ba? Ay, na. Sindak siya eh. Gago. Mas malala kasi wala pa yan. Patuloy mo lang, gago. Warm up pa lang ni Tony yan. Nakita mo ba, Papi? Hindi mo nakita yung tsura? Sa hindi mo nakita. Diyan ka lang dito ako, di ba? Oo, nakita ko. Kaya sabi ko, ginagano na nga siya ni Kiana. Pindot-pindot na siya ni Kiana kanina pa. Nakatingin lang ako sa kanya. Sabi ko, ano talaga na itong batang ito. Kaya, chill lang ako eh. Linisin mo yan. Nakita mo yung smart niya yung gano'n? Okay po. Gano'n ako? Abo ka sa kanya, ngayon ka pa nagaganyan na ganyan yung ilong mo, mas lalong nakikita yung emosyon ng mata mo. Ah, okay. Oo nga. Kasi konti hindi mo nakikita na yung ganyan ng mata niya. Oo nga. Kaya ilong mo, kaya hindi mo na matatago yan. Sabi ko, tigilan mo ko. Buntis pa yung isa, sabi ko, walang pasensya sa iyan doon. Ngayon ka, pipiti ka pa talaga. Kaya sabi ko sa kanya, magpakalma ka dyan. Kausapin mo yung isa. Wala na akong ma-advise. Yun lang. Pakalma ka. Alam mo, iyak-iyak ka dun, stress ka na nga. Diba? Alam mo, iyak ka pa nito. Kaya sabi ko, magpakalma ka. Pagka kumalma ka, kausapin mo yung isa. Bahala ka. Kita nyo yun? Tamad na tamad si Papi. Ano man lang nasabihin na, makisama ka naman, tinutulungan tayong magkapatid. Hindi yung, bahala ka dyan. Tang-ina ni Papi. Porket buntis, inaasa lahat kay Tony. Buntis din si Tonyang ko eh. Lagi kitang sinisita na, sorry te ha, sorry po. Hindi magsasabi naman ako, oo nga kakahintay sa'yo, wala na. Sabi ko sa kanya, kasi hodang, kinakat ko siya. Hindi, mas para sa akin, mas okay na yung gano'n marinig niya, alanganin man yung pasok mo. Sorry po, kasi yung ganyan ako. Sa akin kasi nasasabi siya na ano. Pero ano, kasi sorry siya sa'yo kasi pumanit yung sultan ng bibig ko eh. Nadamay ka pa eh. Wala yan. Wala pa yan. Wala pa yan, girl. Kaya chill ako kanina eh. Sabi ko, papakastos ba ako dito? Manganganak na ako anytime. Sabi ko, Diyos ko. Ano feeling? Puro ka. Para sa siyapin dahil burloloy sa ulo. Takay pa yun. Mas expensive yung binato sa'yo. Bulalo yun eh. Kaya pa kami nung laki. Ay, nako. Pasalamat ka. Chill lang ako kasi rumatrot na to eh. Pasalamat ka daw. Thank you. Thank you. Hindi po ba sarcastic na magte-thank you? Thank you. Thank you. Oh, gano'n. Tama ka tagal eh. Takay na nanonarcastic ka. Sorry. Hindi po ba sarcastic? Nanonarcastic ka. Pasalamat ka. Mag-thank you agad. Thank you na. Back to Manila na, kaya dental check-up naman ni Happy sa Urban Smiles Dental Clinic. I go to Urban Smiles and then the dentist check my teeth. Go to the dentist. We're gonna go to the Urban Smiles. Are you happy? Yes, because I'm singing all day of that with my hands outside. Say hi to them. Say hi to them. It's Mommy Oni. It's Mommy Oni. Ayun pala si Mommy Oni mo. Her first. Okay. Okay, later my turn. Okay. Yeah. Ang galing mo naman, Hap. Ang galing. Wow! Sanay ka na? Yes, scared anymore because you're so strong. Ito naman, Happy. This is your ano? Here, we're not here, you see? I see it. I see it? Okay. Yeah, he's not here po because the current is also busy. But I'm sad. My little dog RFD is not there. He's so busy. He don't have time for me. But it's okay. We have next time again another dentist. Look! It's the teeth. Here. Yeah, it's the tongue. Look, it's Mommy Oni, oh. Wow, fresh. We have a lot of fun. I brush the teeth with a tongue.
I'm so sorry. Doc Orange also is on a holiday. So today, I'm with you. Yes. Okay, can I see your teeth muna, Happy? Wait lang ha. Here lang si, how many teeth do you have already? Do you know? I have many teeth because I have some broken teeth. What? Candy. So what will you do? I need to eat healthy snacks. Oh, very good. Let me see. So nice. You're also being a dentist? They're gonna put, they're gonna take a picture of your teeth. Is that okay? So they can see if your teeth is gonna be okay, if it's dirty or if it's clean. They will. Sino yun, ate? Happy, don't put it in your nose. Don't put it in your nose. Ate told you from. Ate Tyrone, opo, Ate Tonya. Mami Ozzy, Dua, and Ate Tonya, Tita Ben, Ate Ika, and Ate Jana. Wow. And us. Mami only wants see us on the dentist. What I did. Don't. Okay, oh, that's it. Oh, again? One more? Abong galing naman. Oh, wow. Abong galing naman ni Hap. You see? So nice. And then it's not scary Isa pa? Isa pa, again. They're Okay. taking many pictures so you can see your teeth. Can you stay still? Stay lang. Don't galaw. Open. Okay, Hap, like this. Say thank you po. Look. They can see your teeth now. Oo. They took a picture. Wow. See? It's not scary at all. We can do on the x-ray, the picture, and I then see my teeth because it's so much dirty because I ate too much sweets. It's broken. 1, 2. Okay. Again? So they can see it. One more? What will you say? What will you say to them, po? Thank you. See, it's not scary, diba? Okay. Yeah. Don't tell Doc Lana that, she's looking back. I realized going to the dentist is not scary at all. The dentist will check my teeth. Bye-bye. Dito sa camera. O, flying kiss mo sila. Flying kiss. Bored na daw si Jowa sa bahay. Kaya gusto niyang umalis. Nangyari naman yung pag-alis. Nahilo-hilo naman siya at nagsusuka sa biyahe. Ikot-ikot lang naman kami. Kahit wala siyang binibili. Gusto niya lang. Pero maya-maya, nagsuka na naman siya ulit. Kaya dahil na lang, wala na. Ito ang bobotos. Ang magjowa. Tapos maya-maya, hinang-hina na. Nandito yung dalton. Kabila pa yun. Sobrang layo na. Malayo pa yun? Oo, yun yung iniisip ko. Model ng LB. Tinya. Tapos aawahin ako sa walang kwentang bagay. Di ko hinahawakan ng kamay ko. Simula na buntis ako. Simula na buntis ako. Di ko hinahawakan ng kamay ko. Pero kawa ko lagi na ganyan. Kung ano ko din ang progress na dami, dito naman tayo ba? Sige mo, bilis mo. Ang bawal ko na. Tapos nagaya na siyang umuwi. Sumuka na naman siya sa sasakyan.
Pag-uwi, kumain, tumayo sandali, sabay takbo sa CR, suka na naman ulit. Tissue. Sa laptop ka ba manonood? O TV? Saan TV? TV nga. Gusto ko nang mag-second trimester, sa totoo lang. Kasi sabi nila, by that time, hindi na daw ako masyadong nagsusuka. Hindi daw ako masyadong ganito. Sabi nila, hindi lang doktor ko, halos lahat. Enjoyin mo lang yung journey mo. Habang buntis ka, basta enjoy mo lang. Sa totoo lang, putang ina, hindi ko alam kung ano nakaka-enjoy dito. Sa paghihirap ko na to, nahirapan talaga ako. Back to Manila, back to work! Nag-boot kami ng FAB sa mga barangay na gustong makita ako. Ako kasi yung pinaka-in-demand sa Toro family, kaya ako yung nandun. Gusto ko na din mag-request kay Mami Oni ng mga bouncers kapag may mga ganito kaming event sa FAB. Kasi naaawa ako sa mga tanod. Sobrang dami na nila pero hindi nila kinakaya yung crowd control kasi sobrang sikat ako. Lahat gusto magpa-picture. Yung iba naman nakatitig, ini-enjoy nila yung view. Oy, hindi yan libre ah. Bumili kayo ng FAB products. Hindi na nga okay si Jowa. Ito na naman. Aalis na naman kami. Ayan tuloy. Suka na naman siya sa sasakyan. Dumiretso sa 1 EDSA Pansin nyo, puro ako yung taya sa kwento. Kasi hindi din po kayang tumagal ni Jowa sa interview na to. Nako, sana alam mo, Merk, na napakaswerte mong kaibigan mo si Tony. Kasi inilalaban niya kahit hirap na siya. Pagdating doon, parang walang nangyari. Meeting agad sila. Then, diretso sa interview. Kung maaalala nyo, sa season 1, si Baby Mami din ang tumulong sa kanila. Ngayon, kahit hirap na hirap siya, siya pa rin ang tumulong sa mga kaibigan niya. I'm so proud of you, Mami. I love you. Oh, manood kayo sa YouTube channel ni Merk, ha? Grace Family, kada Sabado, alas 5 ng hapon. Sandali. Bago tayo mag-move forward sa lahat ng mga mangyayari, kailangan ko i-throwback to na may nangyari sa hotel na biglang nag-breakdown si Ate Marie habang nagmi-meeting kami.
Yun yung mga bagay na ang hirap na litong-lito na kaming lahat, lalo na si ate. Hindi ko ma-imagine kung anong sakit na na-feel niya noong time na yun kasi nakapagod din yung ate ko. May mga dumating na balita sa kanya na may mga gumamit ng pinagbabawal ng mga gamot na naman ng birthday daw ni Vince. May mga bisita kasi kami doon. At ang mga hinahinala ay naamoy daw si Odi, kasama daw nila ganito, nila ganyan. So, yung feeling ni ate na parang kahit konting hinala lang, nasasaktan siya ng sobra. Na may maghihinala kay Odi. Eh si ate Marie sobrang tutok na tutok kay Odi, bantay na bantay. Pero since birthday ni Jowa, birthday ni Vince noon last week, so hindi niya na alam kung totoo ba yung nangyari, walang kahit na anong ebidensya. Yung maghinala lang siya, masakit sa kanya. Kaya iyak lang siya ng iyak na, Lord, sana hindi tama yung mga kwento sa akin, yung mga pagdugtong-dugtong ng storya. Sana hindi totoo na bumabalik si Odi sa dati niyang bisyo. Sabi ng mga lalaki, makipag-cooperate daw ako. Kaya ayun, pinapasok ko sila sa bahay. Kasi kausap na daw nila yung kuya ni Papa Odi. Eh, narinig ko na rin naman yung boses. Marie, kung matakot, sama sa aming mga kapatid. Kung itanong kayo, tanong na ako sabi sa inyo, ha? Marie, tama. Kung hindi mo sa labas bata, kung saan tayo dito sa labas? Saan tayo sa labas? Ano ba sa labas? Nariyan ka nakit ka, sabi kita. Ako. Thank Marie. Ano nangyari, Mama? Ano tawag dito? Ano nangyari? Ibig ko kanina buksan, please. Nagulat talaga ako sa kama na bigla na siyang kinuha. As in, sobrang taranta ko na sinabi ko na, sino kayo? Anong nangyayari? Ganon. Tapos may kumalma sa akin at sinabi sa akin na, Marie, kumalma ka. Andito kami to help, tapos inassist nila ako palabas. Sobrang taranta ko na talaga nung time na yon kasi hindi ko alam kung sino tong mga tao na to. Anong ginagawa nila, kung anong nangyari. Pero dahil may experience na ako before sa ganitong sitwasyon, nagets ko kaagad. Kinukuha si Papa Odi sa rehab. Sa totoo lang, may mga kutob-kutob talaga kami. Pero wala kaming ebidensya. Okay. Yung ano po, please. Ako na bahala ko ng pamahal. Ano po? Ano po ako, sasama po ako. Sasama po ako. Oo, sige. Sunod na lang kayo sa akin para mapag-usapan natin, ha? Okay. Ano nangyari? Dali na kami yung susi. Yung susi po na susi. Nakalap pala to, miss. Pakibuksan ko. Okay. Ano na? Pwede tayo? Kain ko sa sasakyan, Brad. Ako relax na lang, miss. Relax lang. Ako nang bahala dun sa... Kung ano man ang alam mo. Ano po yung pangalan po niyo? Dani. Kunin ko lang po yung ano po. Sige. Ano pong pangalan niyo? Okay. So, kausap ko yung parents dito. Kung i-question kayo, tawagan niyo po yung parents niya ngayon at alam niya rin naman po ito. Okay? Sino pong pangalan po? Jun. Si Jun. Oo. Tawagan niyo na lang. Ha? Para if ever na meron kayong, baka meron din sabihin sa'yo kasi may ibibigay din kasi sa'yo, ha? Relax ka lang, ate. Okay, relax ka lang. Hindi naman kami nananakit, ha? Okay? Opo, may injury po yung paa niya. Paa niya, okay, paa niya. Please, okay. pag-shortin niyo man lang, please. Okay, sige. Doon na sa band namin, kayo lang short. Sa band namin, short. Please po, short. Short. Relax na. Kahit man lang po ito, please. Ano, nakapag-short na naman. Meron na. Please po. Tago na ako, para hindi nyo na rin makita, hindi ko ba, pasok ka lang muna kayo. Pasok ka lang muna sa kwarto. Para hindi siya maganda. Para hindi siya malatil. Okay, pasok natin yung muna dito. Ano, okay tayo?
Sige pa. Hanggang dito. Ako, tatawagin nyo lang po niya si Jun, ha? Ayan, nila po yakapin ko. Sumunod ka lang sila. Please, Papa. Dahan-dahan. Sige, Brad. Tawag dito, kahit sasama na tayo, nagsama tayo, te. Wait lang. Yung cellphone ni Papa. Cellphone. Sige. Uy. Relax lang. Tahimik ka lang, Brad. Na-frozen na ako, nataranta na ako, adrenaline rush. Nanginginig yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo, magbibihis ba ako. Kasi nung time na yon naka-t-shirt lang ako na mahaba, walang bra, pero may panty. Wala, sobrang naghuramentado ako. Hindi ko alam yung gagawin ko. Pagka labas sa kanya, sa kwarto, tumingin lang siya sa akin at sinabi lang niya, Mami, maayos naman siyang sumama. Sinundan ko yung sasakyan kung saan dadalhin. And ang sabi sa akin nung tao na kumuha sa kanya, kausapin nyo na lang po yung kuya niya at magulang. Nung gabi bago mangyari yun, habang tinitignan ko siya, iniisip ko, saan ako nagkulang? Meron ka bang gagawin ulit? Meron ba ulit akong pagkukulang? Siguro naman hindi. Siguro wala. Kasi wala pa akong makitang mga evidences eh. Puro hearsay lang. Kaya ninanamnam ko yung mga moments na sweet kami sa isa't isa. Ang nasa isip ko lang nung time na yon, sana hindi matapos yung ganitong saya na kung paano niya ako tignan, kung paano niya ako kausapin. Kasi pabugso-bugso yung emotions niya, yung mood swings. Okay siya, tapos biglang hindi. Doon ako natatakot na baka bumalik ka ulit sa bisyo. And nung time na nakuha na siya at may nakausap na ako doon, tinanggap ko na okay, ito talaga yung kailangan niya. Sa mga taong nagsasabi sa akin na kailangan niyang tumapos ng program, totoo naman yun eh. Masakit lang sa part na ang saya ng maraming gabi namin na solid. Akala ko tuloy-tuloy na, pero may hangganan pala yung lahat ng saya na yun. Ang hirap maging sobrang saya. Marami na akong nalaman nung time na yun. Nalungkot ako kasi may mga kasama ako sa bahay na hindi nagsasabi sa akin na may nangyayari ng sitwasyon. Siguro naipit na lang din talaga sila sa sitwasyon kay Odi. Hindi makatanggi or ayaw madamay. After nun, umuwi na kami kasi kailangan ng mga gamit ni Papa Odi. Doon ako nag-asikaso. Habang nililigpit ko yung mga gamit niya, though wala na kami sa sarili kasi hindi pa kami natutulog nung time na yun. Pabugso-bugsong damdamin yung nararamdaman ko. And at the same time, yung matagal kong kasama sa bahay na nag-aalaga din sa amin, hindi ko nakasama. This is not the first time na nasaktan ako ni Odi ng ganito, kaya tinatry ko talaga maging strong. Pero double kill lang siya kasi mahal na mahal ko yung kasama ko sa bahay. Nag-aalaga sa akin. And kahit naman din ganun si Odi, kahit na alam ko na hindi kaya ng utak niya, hindi kaya ng katawan niya na wala yun, sinubukan niyang bumawi. Hindi ko lang talaga napansin. Nung una, napansin ko na lang nung may mga mood swings na ulit. Natatakot ako na konti na lang, babae na naman ulit. Hindi pa naman kami nagkakabalikan, pero nagbibigay ako sa kanya ng mga pagkakataon na mayakap ako. Makatanggap naman din ako ng in return ng pagmamahal sa kanya. Sa pain na binigay niya kasi sabi niya sa akin, hayaan ko lang daw na tanggapin ko yung love na gusto niyang ibawi. Ang nasa isip ko lang nung time na yun, ang kulit-kulit mo. Hindi kami pirme. Na-realize ko, tama yung nakausap ko dun sa loob na hindi kami sapat. Hindi sapat ang mga bata. Hindi sapat yung binibigyan ka ng chance. Kasi kailangan talaga niya ng rehabilitation. Tama po kayong lahat. Kaya nagpapasalamat ako sa family niya and lalo-lalo na sa kuya niya na laging sumusuporta at nag-guide din kay Papa Odi. Hindi ko alam kung eto na ba yung sign na tama na, wag na. Gusto ko na lang isipin yung mga huling days na masaya. Yung tingin niya sa akin nung time na yun. And I'm just hoping for his well-being na mapaayos talaga, mapabuti talaga siya. After nun, puyat na puyat kami. Nagpaalam na sa akin yung kasama ko sa bahay. Ayoko naman siyang madamay sa mga bagay-bagay. Ayoko kayong madamay. Ayoko kayong magkaroon ng
ng hindi ka naman source eh. Alam mo rin ako, hindi masakit sa akin. Kasi ano ba yung pinagdadaanan ko, diba? At sabi ko pa nga sa'yo, nung nakita mo ko umiiyak ako nung umpisa pa lang yun, sabi mo, putang ina, huwag mo kong iiwanan. Kaya dapat hindi ka nagpaano sa kanya. Kaya double kill sa akin ngayon nung nalaman ko. Sobrang sakit ng puso ko doon. Hindi ako makaalis. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano ba gagawin ko? Aabot sa ganyan. Masakit man, pero pipilitin kong i-busy yung sarili ko for now. Ang mahalaga, nagsistart na talaga siya ng healing niya sa loob. Hindi pa ako pumapasok nun sa kwarto namin kung saan siya kinuha. Kasi nakadapa lang siya nung natutulog kami nun. Pagka uwi ko, natapos na namin lahat, tapos pumasok ako ng kwarto, dun na ako talaga nag-breakdown. Kasi napipicture out ko yung nakahiga kami kasi nakatulog kami kakanood ng anime. Kasama ako ni Ate Marinon nung sinundan namin si Papa Odi sa rehab. Nagulat kami nung dumating yung test ni Papa Odi na nag-positive siya sa marijuana at shabu. Kaya nung time na yun, parang ang bilis. Ang bilis lang ng pangyayari. Nalungkot lang ako. Ayoko naman na maapektuhan yung pamilya. Matakot or masangkot sa kung ano pa man. Kaya yun na yung tamang gawin. Hindi ko ulit alam kung ano mangyayari sa akin sa mga darating na araw. Pero ipagdadasal ko lang siya araw-araw. Open na rin ako na magpa-counseling ako. Kasi nahihirapan na din ako sa sitwasyon. Wala na akong pakialam kahit sabihin nila na tanga ako or what na naman. In-express ko na lang yung nararamdaman ko hanggang sa maging okay ako. Hindi ko masasabi kung makakapag-antay ako or hindi. Sa ngayon lang, nasa maayos lang yung loob ko kasi alam ko mapapabuti siya. Marami siyang maling nagawa. Hindi naman mabubura lahat ng magagandang ginawa niya sa family. Lalong-lalo na sa pag-aalaga sa amin. Hindi man siya perfect na lalaki. Pero alam ko mapagmahal siya. Naligaw lang ng landas. With or without me sa buhay niya, tutulungan ko pa rin siyang mapabuti. Hindi para sa future man namin, kundi para sa pagiging individual niya. Ang swerte mo, Papa Odi. Pinapadrag test ko si Happy ngayon. Kasi kinakabahan ako. Kasi nga, siya yung nag-aalaga kay Happy, di ba? Tapos mababalitaan ko, yung gamit niya pang bisyo ngayon is yung walang amoy na carts. No. Kabalat yung uwi. May drink lang water? Not yet pa. After we go home. Okay. Oh, you need to eat first. And then we go home. We open the present. Are you done, Hap? Bilang isang ina, hindi ko mapapatawad si Maria at si Odi pag nag-positive tong test ng anak ko. Minsan nakakalungkot maging sobrang saya. Kasi alam mong may lungkot na kapalit. Ang sakit ng buhay. Kasi masyado siyang balanse.